Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali ka munang huminga at samahan mo ako sa kwentong ito. At habang nakikinig ka, ikomento mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka mamaya, habang sumusunod ka sa bawat pangyayari, may bahagi ng buhay ni Salve na makapagpaalala rin sa sariling laban mo sa araw-araw. Sa isang tahimik ngunit hirap na baryo sa gilid ng kabundukan ng Quezon, nakatira si Salve Anastasia Vergara. 22 taong gulang, morena, payat, at may mukhang laging pagod pero hindi sumusuko. Hindi siya kilala sa kanilang lugar dahil sa ganda, o sa talino, o sa kung anong pambihirang talento. Kilala siya dahil siya ang dalagang halos araw-araw ay makikitang nakaluhod sa may ilog, nagkukusot ng damit ng ibang tao habang nakababad ang sariling mga kamay sa malamig na tubig mula umaga hanggang tanghali. Marami ang naaawa sa kanya, pero mas marami ang sanay nang makita siyang ganoon. "Salve, baka pwedeng maisabay mo na rin itong kumot mamaya ha?" Sigaw ni Aling Binay mula sa bakod habang may hawak na 2 malaking supot ng maruruming damit. Lumingon si Salve at pilit na nangumiti. "Sige po, Aling Binay. Basta mamayang hapon ko na po may babalik." "Ayos lang, Hija. Ikaw talaga kahit kailan maaasahan." Sa simpleng sagutang iyon, tila normal lang ang lahat. Pero sa loob ng bahay ni Salve, walang normal. Ang inang si Luring ay ilang buwan nang inuubo. Mabilis hingalin at madalas sumakit ang dibdib. Ang nakababatang kapatid naman niyang si Pabling, 15 taong gulang pa lamang, ay halos gustong tumigil sa pag-aaral para makatulong. Ngulit mahigpit na ipinagbabawal iyon ni Salve. Isang umaga, habang naghihiwa siya ng sibuyas para sa manipis nilang ulam, nagsalita si Pabling. "Ate, pwede naman siguro akong tumigil muna sa pagpasok. Magkakargador na lang ako sa palengke." Agad na tumigil si Salve sa ginagawa. "Wag na wag mong sasabihin yan." "Pero ate." "Pabling," mahina ngulit matigas niyang sabi. "Kung isa man sa atin ang makakaahon sa hirap na to, gusto kong ikaw yun. Kaya mag-aaral ka, ako na ang bahala dito." Tahimik na yumuko si Pabling. Sa gilid ng maliit nilang mesa, umubo si Luring at napahawak sa dibdib. "Anak, wag mong pabayaan ang sarili mo kakakayod. Napapansin kong pumapayat ka na." Umupo si Salve sa tabi ng ina at hinawakan ng kamay nito. "Mas gugustuhin ko nang mapagod ako kaysa kayo ang magutom." Ganito ang buhay nila sa araw-araw. Isang pakikipagbuno sa kakulangan. Isang timba ng bigas na kailangang pagkasyahin sa ilang araw. Gamot na dapat bibilhin pero nauuwi sa pagtitiis dahil mas kailangang unahin ang baon ni Pabling sa eskwela. At higit sa lahat, ang utang nila kay Aling Puray, ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto na halos linggo-linggo ay ipinamumukha sa kanila. "Salve," sabi ni Aling Puray minsang mapadaan sa tapat ng bahay nila. "Sabihin mo sa nanay mo, hindi habang buhay pwedeng lista muna. Hindi rin ako nagpapatubo ng pagkain sa bakuran." "Naiintindihan ko po," sagot ni Salve habang nakayuko. "Makakabayad din po kami sa katapusan." "Katapusan na naman," singhal nito. "Laging katapusan. Baka mauna pa akong mamatay bago ninyo mabayaran yung utang ninyo." Wala nang maisagot si Salve. Nang makaalis si Aling Puray, saka lamang siya huminga ng malalim. Ayaw niyang magalit, ayaw niyang sumagot, dahil alam niyang sa buhay nilang gipit, kahit ang pride ay minsan kailangang lunukin. Ngunit hindi si Aling Puray ang pinakamasakit humusga sa kanya. Mas masakit ang mga salitang nanggagaling sa sarili nilang kamag-anak. Si Tia Orsal, kapatid ng namayapang ama ni Salve, ay nakatira lang sa kabilang purok,
Hindi naman ito kasing hirap nila dahil ang anak nitong si Jemar ay paminsan-minsang nakakakuha ng raket sa munisipyo dahil sa mga kakilala. Ngunit ambis na tumulong, madalas pang mang-insulto si Tia Orsal. "Ano na, Salve? Labandera ka pa rin hanggang ngayon. Sayang ang kabataan mo. Kung nakinig ka sa akin noon, pinasok na lang sana kitang bilang katulong sa Maynila." "Higit na okay na po itong nandito ako sa amin." Magalang na sagot ni Salve. Nakangising luwapit si Jemar na may hawak pang yosi. Kung sa ilog ka na lang talaga nakatadhana, wala na tayong magagawa. Nagtawanan ng mag-ina. Hindi umimik si Salve. Dumaan na lamang siya habang mahigpit ang hawak sa palanggana. Ngulit pagdating niya sa likod ng kanilang bahay, saka siya napahinto. Hindi siya umiyak. Sanay na siya. Ngunit bawat pang-iinsulto ay parang batong unti-unting inilanagay sa kanyang dibdib. Mula sa likod, dumating ang matalik niyang kaibigang si Nerissa, isang dalagang tindera sa palengke na kilalang palaban. "Narinig ko yung mga sinabi nila," inis na sabi ni Nerissa. "Kung ako sa'yo, sinagot ko na yun." Umiling si Salve. "Ano pang mapapala ko? Mauubos lang lakas ko." Lagi ka na lang bang tatahimik?" "Hindi naman sa habang buhay ni Risa, pero hindi pa ngayon, wala pa akong laban." Napabuntong hininga si Nerissa. "Kaya bilib ako sa iyo eh. Ako, konting sabi lang sumasabog agad." Gumiti ng bahagya si Salve. "May pangarap pa kasi ako." "Ano na naman yun? Yung maliit na laundry shop mo?" Tumanggo si Salve at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata. "Oo, kahit maliit lang. Kahit 2 lang muna ang washing machine para hindi na ako buong buhay sa ilog, para hindi na kailangang maglaba ng nanay ko kapag tumanda siya lalo, para si Pabling makapagtapos." Napatitig sa kanya si Nerissa. "Alam mo Salve, yan ang gusto ko sa iyo. Kahit halos wala ka na, marunong ka pa ring mangarap." Napatingin si Salve sa malayo, sa direksyon ng ilog. Libre lang mangarap, pero ang hirap abutin. Sa baryong iyon, marami ring mabubuting taong tahimik lang sa paligid niya. Nariyan si Mang Siro, isang matandang mangingisda na madalas siyang tulungan magbuhat ng mga labada kapag napapadaan. "Anak," sabi ni Mang Siro minsang nakita siyang mag-isang naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. "Huwag mong akuin lahat, baka isang araw bumigay ka." Gumiti si Salve. "Kapag bumigay po ako, sino po ang sasalo kina nanay?" "Tama ka. Pero tandaan mo, ang matitibay na tao, hindi yan yung hindi napapagod. Yung matitibay, marunong ding huminto kapag kailangan." Sa gabi, kapag tulugma sina Luring at Pabling, saka lamang nagkakaroon ng oras si Salve para sa sariling isip. Nauupo siya sa lumang bangkito sa may bintana at binubuklat ang mumurahing notebook na binili niya noon sa palengke. Doon niya sinusulat ang kanyang mga plano. Puhunan sa washing machine, upa sa maliit na pwesto, sabon at fabric conditioner, plastic packaging, karatula. Paulit-ulit niyang tinitignan ng listahang iyon na parabang isang sagradong pangako sa sarili. Minsan, nagising si Luring at nadatnan siyang nakatitig sa notebook. "Anak," mahinang nitong tanong, "ano yak sinusulat mo?" Lumapit si Salve at ipinakita ang pahina. "Pangarap ko po." Binasa iyon ni Luring at dahan-dahang napangiti kahit pagod na pagod ang mukha. "Kaya mo yan." "Hindi ko po alam kung kailan." "Hindi importante kung kailan. Ang importante, hindi mo binitawan." Kinabukasan, muling sumikat ang araw gaya ng dati. Ngulit sa baryo nila, kahit sumisikat ang araw, hindi ibig sabihin ay gumagaan ang buhay. Habang papunta si Salve sa ilog bitbit ng mga labada, nasalubong niya ang grupo ng ilang kababaihang mahilig magchismis. Ayan na si Salve, bulong ng isa pero sadyang pinarinig. Kawawa talaga, bata palang mukhang naman nakakatanda. Kung tutuusin maganda naman sana yan kung may pera lang yan. At saka kung hindi mukhang pasa ng buong mundo, dagdag pa ng isa. Hindi sila pinansin ni Salve. Ngunit bawat salitang bumabaon sa kanya ay lalo lamang nagpalinaw ng isang bagay. Wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili niyang sipag. Pagsapit niya sa ilog, maaga pa at kalmado ang paligid. May manipis na hamog pa sa ibabaw ng tubig at ang mga dahon ng kawayan sa gilid ay marahang sumasayaw sa hangin.
Dito siya madalas nakakaramdam ng kaunting katahimikan. Kahit sa ilog na ito umiikot ang kanyang pagod, dito'in siya humihinga. Lumuhod siya sa batuan, binuhos ang tubig sa mga damit at nagsimulang magkuskus. Habang abala, dumating si Mang Siro upang silibin ang kanyang lambat na nakabaon sa di kalayuan. "Maaga ka na naman, anak." Bati nito. "Kailangan po," sagot ni Salve. "Marami pong labada ngayon." "Mag-iingat ka rito. Medyo lumakas ang agos kaninang madaling araw. Baka umulan sa bundok." "Salamat po, Mang Siro." Makalipas ang ilang minuto, dumating din si Nerissa na may dalang suman na nakabalot sa dahon. "Oh, almusal mo. Alam kong hindi ka na naman kumain ng maayos." Napangiti si Salve. Ikaw talaga, sagot ni Nerissa. "Sige na, kumain ka muna. Baka mamaya himatayin ka na dyan, hindi mo pa matapos mga labada mo." Habang kumakain ng suman si Salve, tahimik siyang tumingin sa umaagos na tubig. Wala siyang kamalay-malay na ang ilog na ilang taon nang saksi sa kanyang hirap, ang ilog na halos naging pangalawa na niyang tahanan, ang ilog na araw-araw niyang kinakausap sa katahimikan, ay malapit nang magdala sa kanya ng isang pangyayaring babago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam na sa kabilang dulo ng agos may isang lalaking nakikipagbuno sa kamalasan. Hindi pa niya alam na may isang pamilyang makapangyarihan ang naghahanap sa isang nawawalang tagapagmana. At lalong hindi niya alam na ang simpleng umagang nagsimula sa labada, utang at panghihiya ay magiging huling umagang ganoon kasimple. Sa mga sandaling iyon, si Salve ay isa pa ring ordinaryong dalaga sa paningin ng lahat. Isang anak na nagpapakahirap para sa pamilya, isang ate na handang isakripisyo ang sarili, isang babaeng pinapangaralan ng mundo na manatili sa baba. Pero sa ilalim ng kanyang katahimikan, may tibay na hindi pa nakikita ng karamihan. At minsan, ang buhay, hindi dumarating ang pagbabago sa anyo ng biyaya. Minsan, inaanod muna ito ng tubig. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, samahan mo akong bumalik sa tahimik na umagang iyon sa ilog. Ang umagang nagsimula sa simpleng labada, ngunit hindi inaasahang magiging hangganan ng dating buhay ni Salve. At habang nakikinig, ikomento mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa bawat tagpong ito, maramdaman mo rin kung paanong isang ordinaryong araw ang kayang bumaligtad sa kapalaran ng isang tao. Nakatitig si Salve sa mahinang agos ng ilog habang unti-unting ngumunguya ng suman na ibinigay ni Nerissa. Humahalo sa hangin ang amoy ng sabon, basang tela at damong bagong patak ng hamog. Sa unang tingin, tila walang kakaiba sa umagang iyon, ngunit may kung anong biglang napansin si Mang Siro sa may bandang liko ng ilog. "Salve!" Malakas nitong tawag habang sumisilaw ang mga mata sa malayo. Parang may inaanod. Agad na napatayo si Salve. Napahinto rin si Nerissa na nooy ay nakaupo sa malaking bato at pinagmamasdan lamang ang kaibigan habang kumakain. Sa una ay inakala nilang troso o sako lang iyon na tinatanggay ng tubig mula sa itaas. Ngulit habang papalapit ang bagay sa gitna ng agos, unti-unting naging malinaw ang hugis ng dalawang braso at isang ulo. "Diyos ko!" bulong ni Nerissa. "Tao!" Hindi na nag-isip pa si Salve. Ibinaba niya ang hawak na suman, itinapon ang panyo sa balikat at agad na lumusong sa mababaw na bahagi ng ilog. Pero mas malakas ang agos kaysa karaniwan. Kagagaling lang yata ng ulan sa kabundukan, gaya ng babala ni Mang Siro kanina. "Salve! Huwag!" sigaw ni Mang Siro. "Delikado!" Pero marinig man niya ang matanda, hindi na siya huminto. Habang papalapit ang katawan ng inaanod na lalaki sa mas mabatong bahagi ng ilog, nakikita ni Salve ang posibilidad na mababuk ito sa mga malalaking bato at tuluyang mawalan ng buhay. Lumusong siya ng mas malalim, pinipilit ang sariling makapanatili sa balanse habang tinatamaan ng agos ang kanyang baywang. "Kuya Siro, tulungan niyo ako!" Agad na ibinaba ni Mang Siro ang hawak nitong lambat at lumusong din. Si Nerissa naman ay tumakbo sa pampang upang humanap ng mahabang kawayan.
Nang tuluyan ng makadikit sa isang malaking bato ang katawan ng inaanod na lalaki, agad siyang hinablot ni Salve sa braso. "Mabigat!" hingal ni Salve. "Kapitan mo ng maigi!" sigaw ni Mang Siro. Sa wakas, sa tulong ng matanda at ng kawayan na inabot ni Nerissa sa gilid, naigapang nila ang katawan ng lalaki palabas ng tubig. Bumagsak ito sa mababaw na bahagi ng pampang, walang malay, malamig ang katawan at may sugat sa sintido. Basa ang mamahaling polo nitong halos mapupunit na sa pagkakasabit sa kung saan. May gasgas ang mga kamay at may pasa ang gilid ng panga. Napasinghap si Nerissa nang makita ang mukha nito. Hindi to taga rito. Hindi sumagot si Salve. Lumuhod siya agad sa tabi ng binata at nanginginig na hinawakan ang pisngi nito. "Kuya, naririnig mo ba ako?" Walang tugon. "Humihinga pa ba?" tanong ni Mang Siro. Mabilis na inilapit ni Salve ang tainga niya sa dibdib ng binata. Mahina, halos hindi marinig. Ngunit meron. "Humihinga pa po," sabi niya, halos pabulong sa sobrang tensyon. "Mahina lang." "Buhatin natin. Huwag na nating dalhin sa kubo ko. Mas malapit bahay ninyo," mungkahi ni Mang Siro. Tumanggo si Salve. Wala na silang panahon para mag-isip ng matagal. Malayo ang barangay health center at wala rin silang kasiguraduhan may nurse roon sa oras na iyon. Kaya sa pagitan ng takot at awa, pinili nilang unahin ang buhay ng estranghero. Sa hirap ng pagbubuhat, napasandal si Mang Siro sa kawayan habang kinaladkad nila ang binata paakyat sa landas. Si Nerissa ang nagbitbit ng ilang natirang labada ni Salve, samantalang si Salve ay nakaalalay sa ulo ng lalaki upang hindi na ito lalong mabugbog. Pagdating sa maliit na bahay ni Salve, gulat na gulat si Luring nang makita ang basang lalaki na halos kaladkarin nila papasok. "Anak, sino yan?" tanong nito habang napapaupo sa gulang na bangkito sa pagkabigla. "Hindi ko po alam, Nay," hingal na sagot ni Salve. "Inanod sa ilog. Buhay pa." "Dito natin ihiga," sabi ni Luring. Agad na itinuro ang papag na kahoy sa tabi ng bintana. Bagamat sakitin at madalas ubuhin, alam ni Luring ang ilang lumang paraan ng pangunang lunas. Noon pa man, marami na itong natulungan sa baryo sa simpleng mga pasa, sugat at lagnat. Nagpainit agad siya ng tubig habang si Salve naman ay kumuha ng tuyong damit ni Pabling para maipalit pansamantala sa estranghero. Nagkusa si Nerissa na magsampay ng basang suot nito sa likod. Habang pinupunasan ni Salve ang noo ng lalaki, doon niya napansin ang mamahaling relo sa kaliwang damay nito. "Parang mayaman nito," mahinang sabi ni Nerissa habang nakasilip sa pinto. "Hindi naman natin kailangang alamin yun ngayon. Ang mahalaga, mailigtas siya." Ngulit kahit ganon ang kanyang sinabi, hindi rin niya mapigilang mapansin ang pino nitong mga kamay, ang halatang mamahaling tela ng pantalon at ang kutis na hindi pangkaraniwang makikita sa mga lalaking sanay sa bukid o dagat. May kakaiba sa binata. Hindi siya simpleng naligaw o lasing na naanod. Para bang may kwento itong mas malalim kaysa sa nakikita nila. Makalipas ang isang oras, dumating si Pabling mula sa tindahan ni Alimpuray na inutusang bumili ng luya at kandila. "Ate, bakit may tao sa bahay natin?" tanong nito, halos mapasigaw. "Dahan-dahan," saway ni Salve. "May lagnat siya." Lumapit si Pabling at tinitigan ng lalaki. "Parang artista." "Tumigil ka nga," singit ni Nerissa pero napangiti rin. Hindi nagtagal, kumalat sa kanilang purok ang balita na may inaong lalaki si Salve mula sa ilog. Isa-isa nang may sumisilip sa bintana at isa sa mga unang dumating ay si Aling Binay. "Naku, totoo nga," sabi nito. "Ang gwapa naman. Sino yan, Salve?" "Hindi ko po kilala," sagot ni Salve na abala sa pagpalit ng bimpo sa noo ng lalaki. "Abay baka mayaman, tingnan mo naman ang mukha, parang hindi kumakain ng tuyo." Hindi napigilan ni Nerissa ang mahinang tawa. Ngulit hindi nagtagal ay dumating din si Tia Orsal kasama si Jemar. Tulad ng dati, hindi simpatya ang unang dala ng mag-ina kundi pagdududa. "Ano na naman to?" nakakunong noong sabi ni Tia Orsal. "Baka mamaya kriminal pala yung pinasok ninyo rito." "Buhay pa siya, Tia,"
Pigil ang sariling sagot ni Salve. Hindi ko kayang pabayaan sa ilog. Sumingit si Jemar at tinitigan ang relo ng lalaki. Kung kriminal man, mayaman namang kriminal. Jemar! Saway ni Luring. Ngumiti si Binata. Ano? Sinasabi ko lang. Lumabas na muna kayo kung wala kayong may tutulong, sabi ni Nerissa, di napigilang sumagot. Hindi makakatulong ang bunganga ninyo rito. Natahimik si Tia Orsal, ngunit bago umalis, hindi nito napigilan ang magparinig. Basta wag nyo na kaming isasama kapag may gulong dumating. Nang makaalis ang mag-ina, napabuntong hininga si Salve. Sanay na siya sa mga ganitong salita, ngulit sa pagkakataong iyon ay mas mabigat ang pakiramdam niya, hindi dahil sa pangiinsulto, kundi dahil hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niyang pag-uwi sa estranghero sa bahay nila. Kung magkaroon man ng problema, sila ang unang masasagasaan. Pagsapit ng hapon, tumaas ang lagnat ng lalaki. Namumula ang pisngi nito at hindi mapakali ang katawan. Minsan ay bahagya itong umuungol na tila may masamang panaginip. Huwag, mahinang sabi nito habang pikit ang mga mata. Mauro, napakunot noo si Salve. Mauro? May sinabi ba? Tanong ni Luring. Parang pangalan po, sagot niya. Bigla ring sumunod ang isa pang bulong mula sa bibig ng lalaki. Huwag mong kunin. Parang may kaaway, mahinang sabi ni Nerissa. Baka nananaginip lang, tugon ni Salve, bagamat sa loob-loob niya ay mas lalo siyang kinabahan. Nang lumalilim ang gabi, nagsiuwinan na ang mga usyoso ang kapitbahay. Si Nerissa ay naiwan muna hanggang 10:00 bago umuwi at si Mang Siro ay nag-iwan ng payo bago bumalik sa sariling kubo. Kapag hindi bumaba ang lagnat niya pagsapit ng umaga, ipahiram ko ang kariton ko, dalhin natin sa health center. Opo, sagot ni Salve. Pagkatapos noon, nanahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng kuliglig, mahinang pag-ubo ni Luring at ang banayad na pag-ugong ng hangin sa bintana ang maririnig. Ngunit si Salve ay hindi makatulog. Nakaupo siya sa bangkito sa tabi ng papag ng estranghero, paulit-ulit na pinapalitan ng bimpo sa noo nito. Minsan, nakapahawak siya sa sariling balikat dahil ramdam pa rin niya ang lamig ng tubig mula sa ilog, ngunit mas nangingibabaw ang kaba. Sino ka ba? Mahinang bulong niya habang nakatitig sa mukha ng binata. Tila ba'y narinig siya nito dahil bahagyang gumalaw ang mga labi nito. Dahan-dahang nagmulmat ang lalaki ng mga mata, ngulit malabo pang tingin. Saglit nitong inilibot ang paningin sa dingding na kawayan, sa yero ng bubong at sa mahinang ilaw ng gasera. Nang tumapat ang mata nito kay Salve, para bang may sandaling hindi niya maipaliwanag. Pagod, ligaw at puno ng sakit ang tingin ng lalaki, ngulit sa gitna niyon ay may pasasalamat, parang may gusto itong sabihin na hindi pa magawa ng katawan. Nasaan? Paos nitong bulong. Nasa bahay ka namin. Ligtas na. Huminga ng mabigat ang lalaki. Ako si... Ngulit bago pa nito matapos ang sasabihin, napapikit muli ito. Akala ni Salve ay nawalan na naman ito ng malay, ngulit narinig niya ang huling bulong nito bago ito tuluyang bumagsak sa mahimbing na kawalan. Leandro. Napatingin si Salve sa anya. Leandro. Inulit niya ang pangalan sa isip na para bang sinusubukang tandaan ng unang piraso ng pagkatao ng estrangherong nasa harap niya. Leandro, isang pangalang hindi pamilyar sa baryo nila, isang pangalang may tunog ng mundong malayo sa kinagisnan niya. Madaling araw na nang tuluyan siyang napasandal sa dingding, hindi pa rin siya natutulog, ngulit sa gitna ng pagod, napansin niyang bahagya ng humuhupa ang init ng noo ng lalaki at sa kauna-unahang pagkakataon mula nung mahango ito sa ilog, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Hindi pa niya alam kung sino si Leandro, hindi pa niya alam kung bakit ito inaanod sa ilog o kung sino ang Mauro na nabanggit nito sa gitna ng deliryo. Hindi pa niya alam kung anong gulo ang daladala ng binatang ito sa kanilang munting tahanan. Ang alam lamang ni Salve, may isang buhay siyang iniligtas at pagputok ng umaga, malalaman niya na ang buhay na iyon ay hindi pagmamay-ari ng isang ordinaryong tao. Dahil sa pagsikat ng araw kinabukasan, bago pa man tuluyang makabangon si Salve mula sa magdamag na pagbabantay kay Leandro, biglang yumanig ang buong paligid dahil sa malakas na ugong mula sa langit.
Anong ingay yun? Gulat na tanong ni Pabling habang lumalabas ng bahay. Napatingin si Salve sa langit. Sa ibabaw ng mga puno ng niyog, unti-unting bumababa ang isang helikopter patungo sa malawak na bakanting bukid malapit sa ilog. Nagkagulo ang mga tao sa baryo. May mga batang nagsisigawan, may mga matatandang napapadasal, at may ilang babae namang takot na baka raw may raid o kung anong malaking operasyon. Diyos ko, bulong ni Luring habang hawak ang dibdib. Kanino kaya yan? Hindi nakasagot si Salve. Habang papalapit ang alikabok at malakas na ihip ng hangin mula sa umiikot na elise, kakaiba ang kutob na sumiksik sa dibdib niya. Ilang minuto lang ang lumipas, may 3 itim na sasakyan pang dumating sa gilid ng daan. Mula sa helikopter ay bumaba ang 2 lalaking nakaitim na Amerikana, isang lalaking may salamin at may dalang leather case, at isang babaeng elegante ang bihis, balingkinitan at halatang sanay sa marangyang buhay. Sa kilos pa lang nila, kitang-kita ng hindi sila ordinaryong mga tao. Mabilis na nagtungo ang grupo sa direksyon ng bahay ni Salve sa pangunguna ng lalaking may salamin. "Excuse me." Mahinahong ngulit matigas ang boses nito nang makarating sa tapat ng bakuran. "Kami po ay naghahanap kay Mr. Leandro Sevilleno Arzaga." Parang tumigil ang lahat sa paligid. Napatingin si Salve sa loob ng bahay, sa papag kung saan nakahiga ang lalaking nalunod sa ilog, si Leandro. "Ano pong sabi ninyo?" Maingat niyang tanong. Ang eleganteng babaeng kasama ng mga tauhan ay lumapit. "Iha, ako si Marites Go Arzaga, tiyahin ni Leandro. Nawawala siya mula pa kagabi. Nakatanggap kaming impormasyon na may isang binatang natagpo ang walang malay dito sa inyong barangay." Bahagyang nanghina ang tuhod ni Salve. Hindi niya inaasahang ang lalaking iniligtas niya ay may apelyidong kilala kahit sa radyo at telebisyon. Arzaga. Ilang beses na niya iyong narinig noon bilang pangalan ng malaking kumpanya at mga hasyenda sa iba't ibang probinsya. Lumabas din si Nerissa, nakakadating lang para silipin sila at halos mapanghanga sa nakita. "Salve," mahinang bulong nito. "Mukhang sobrang yaman nga." Ngulit bago pa makapagsalita si Salve, sumulpot na rin sa likuran ang mga kapitbahay. Si Aling Binay ay halos hindi na maitago ang pananabik. Si Tia Orsal at Jemar ay dumating ding parang mga pusang nakaamoy ng karne. "Nasaan siya?" tanong ng lalaking may salamin. "Ako si Attorney Soren Lascuna, counsel ng pamilya. Kailangan naming matiyak agad ang kalagayan niya." Tumanggo si Salve at itinuro ang loob. "Nandito po siya, pero mataas pa po ang lagnat niya." Walang paalam na sana silang papasok nang bahagyong humarang si Salve. "Sandali po," sabi niya. Nagkatinginan ng mga bodyguard. Bahagyang napataas ang kilay ni Marites. "Ano yun, iha?" Malamig nitong tanong. Nag-ipon ng lakas ng loob si Salve. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tapang niya, pero sa puntong iyon, hindi niya nakita ang sarili bilang mahirap na dalaga laban sa mayaman at makapangyarihan. Ang nakita niya ay isang taong kakaligtas pa lamang sa bingit ng kamatayan. Mula sa loob, narinig nila ang bahagyang pag-ungol ni Leandro. Agad na pumasok si Salve, kasunod sina Attorney Soren at Marites. Bahagyang dumilat ang binata, tila nahihirapan pa sa liwanag. Nang nakita ang kanyang tiyahin at ang abogado, bahagyang nagulo ang mukha nito. Parang may gusto itong tandaan. "Leandro," mahinang sabi ni Marites, lumambot ng kaunti ang boses niya. Saglit na tumingin si Leandro sa kanyang tiyahin, saka dahan-dahang inilipat ang tingin kay Salve. Kahit nanghihina, bahagyang iniangat nito ang isang kamay at hinawakan ang pulsuan ng dalaga. Siya, paos nitong sabi. "Siya ang nagligtas sa akin." Napatigil ang lahat. Si Salve, na hindi sanay sa ganong eksena, ay bahagyang napayuko.
Ngunit hindi pa roon nagtapos si Leandro. Sa hirap ng paghinga, idinugtong nito ang mga salitang lalong nagtahimik sa silid. Siya ang masusunod. Dahan-dahang napaatras si Attorney Soren at napatingin kay Marites. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sila, tila napipilitan silang irespeto ang simpleng dalagang nasa harap nila. Makalipas ang ilang oras, matapos masuri ng doktor na kasama pala sa convoy ang kalagayan ni Leandro, napagdesisyonan na maaari na itong ilipat basta dahan-dahan at may kasamang swero at obserbasyon. Hindi man lubusang kumbinsido si Salve, pumayag na rin siya nang ipaliwanag ni Attorney Soren na mas maayos ang paggagamot kay Leandro sa pribadong pasilidad ng pamilya. Bago ito isakay sa stretcher, muling dumilat si Leandro at hinanap si Salve sa gilid ng bahay. "Salve," mahinang sabi nito. Nagulat siya. "Opo, salamat." Iyon lang. Isang salitang simple, ngunit tila may bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya agad nakasagot. Tumanggo na lamang siya habang pinipilit itago ang kakaibang pintig sa dibdib. Nang makaalis ang helikopter at mga sasakyan, saka lamang tila bumagsak ang buong baryo sa ingay ng usapan. Lahat ay may opinyon, lahat ay may tanong. "Anak ng tukwa, mayaman pala talaga. Baka milyonaryo yon. Salve, hindi mo ba kami isasama kapag dinala ka sa Maynila? Baka mapangasawa mo pa yon." Nagsasalita ng mga salita sa paligid at sa gitna ng lahat ng iyon, pakiramdam ni Salve ay parang wala siyang maayos na marinig. Parang ang dating payapang baryo nila ay biglang naging entablado ng tsismis. Nang hapon ding iyon, si Tia Orsal na dati laging may pangungutya, biglang sumulpot sa bahay nila na may dalang nilagang saging. "O Salve," pabebe nitong sabi, "naisip kong baka hindi pa kayo nakakakain ng maayos, kayo rin naman ay kamag-anak ko." Napatingin si Nerissa kay Salve na parang gustong matawa. "Salamat po," maingat na sagot ni Salve. "Alam mo," dagdag pa ni Tia Orsal habang pasimpleng tumitingin sa loob ng bahay, "swerte ka talaga. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Dapat marunong kang makisama sa mayayaman." Hindi nakasagot si Salve agad. Mulit sa isip niya, may kirot. Bakit tila sa iisang umagalam, nagbago bigla ang pakikitungo ng mga taong matagal nang minamaliit ang kanyang buhay? Ginabihan, dumating si Aling Puray sa bahay dala ang listahan ng utang nila. Ngulit imbes na singilin sila ng padabog gaya ng nakasanayan, iba ang tono nito. "Salve," sabi nito, "huwag ka nang magmadali sa pagbabayad. Kapag nakaluwag na kayo, saka na lang." Napatitig si Luring, halatang hindi sanay sa ganoong bait. "Salamat po," sagot ni Salve. Ngulit sa likod ng pasasalamat ay may bigat siyang naramdaman. Hindi ito kabaitan. Ito ay pagbabago ng pakikitungo dahil sa akala nilang bigla na silang may koneksyon sa pera. Lumipas ang 2 linggo na walang balita. Ngulit kahit walang mensahe mula sa mga Arzaga, hindi na bumalik sa dati ang buhay ni Salve. Sa baryo, tumaas ang tingin ng ilan sa kanya. Ang ilang dating nang mamaliit ay ngayoy naging sobrang bait. Si Jemar ay paulit-ulit na tumatambay sa may poso kapag alam niyang daraan si Salve. "Kung gusto mo, pwede naman kitang samahan sa bayan minsan," sabi nito isang hapon. "Baka sakaling kailangan mo ng tulong." Tinignan lang siya ni Salve. "Hindi ko kailangan." "Aba, suplada pa rin. Mas mabuti na yon kaysa plastic." Napanganga si Jamar, maging si Nerissa na nasa likod lang ay napangisi. Unti-unti, kahit hindi niya napapansin, nagbabago na rin si Salve. Hindi na pareho ng dati ang kanyang pagtahimik. Makalipas pang 1 linggo, isang puting van ang huminto sa tapat ng bahay nila. Mula rito ay bumaba si Attorney Soren, may dalang kahon, sobre at isang mensahe. "Miss Vergara," magalang nitong sabi,
Pinapadala po ito ng pamilya Arzaga bilang pasasalamat at nais rin po kayong anyayahan ni Mr. Leandro Arzaga sa kanilang hacienda sa Laguna sa oras na maging handa kayo. Napakunot noo si Salve. Anyayahan po? Para saan? Personal niyang kagustuhan na pasalamatan kayo ng maayos, kasama na rin po rito ang paunang tulong para sa paggagamot ng inyong ina. Inabot nito ang isang sobre. Nang buksan iyon ni Luring, halos manginig ang mga kamay nito. Hindi pa man nabibilang ang laman, halatang hindi ordinaryong halaga iyon. Ay, hindi namin, nautal-utal sa sabi ni Luring. Mulit tumingin si Attorney Soren kay Salve. Ito po ay hindi limos. Pasasalamat po ito. Tahimik si Salve. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihing ginawa niya lang ang tama. Ngunit sa isang sulyap sa payat na mukha ng kanyang ina, sa mga lumang dingding ng bahay nilang halos bumigay na, at sa mga pangarap niyang nakasulat pa rin sa lumang notebook, alam niyang ang pagtanggi ay hindi laging tanda ng dangal. Minsan, ang pagtanggap ng tulong ng malinis ang loob ay isa ring anyo ng katapangan. Kung para po sa pagpapagamot ni nanay, mahinang niyang sabi, tatanggapin po namin. Tumanggo si Attorney Soren. Mabuti po. Pagkaalis ng abogado, tahimik na naupo si Salve sa tabi ng bintana. Hawak niya ang sobre, ngunit ang isip niya ay nasa malayo. Sa umagang iniligtas niya si Leandro, hindi niya alam na may dala pala itong pagbabagong hindi lang sa kanilang kabuhayan, kundi sa tingin ng mga tao sa kanya. Lumapit si Nerissa at umupo sa tabi niya. Anong iniisip mo? Matagal bago sumagot si Salve. Na baka ito na yung simula ng pagbabago, bulong niya. Pero pakiramdam ko rin, may kapalit. Natural may kapalit. Lahat naman sa buhay may kapalit. Ang tanong, kaya mo bang harapin? Tumingin si Salve sa malayo, sa direksyon ng ilog na hindi na niya nabalikan ng ilang araw. Hindi pa niya alam na ang pagpunta niya sa mundo ni Leandro ay hindi lamang tungkol sa pasasalamat. Hindi pa niya alam na sa likod ng marangyang apelidong Arzaga ay may mga matang nakamasid sa kanya. May mga taong hindi matutuwa sa kanyang paglapit at may mga lihim na unti-unting gagalaw sa dilim. Pero sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may isang bagay na pumasok sa puso niya na matagal na nang hindi nararamdaman. Pag-asa. At kasabay niyon, isang bagong takot na baka sa paglapit niya sa liwanag, mas makita rin siya ng mga taong sanay mamuhay sa anino. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, samahan mo akong silipin ang bahaging hindi na lamang tungkol sa pag-ahon ni Salve mula sa hirap, kundi sa pagharap niya sa mas mapanganib na mundong kasabay ng paglapit niya sa liwanag. At habang nakikinig ka, ikomento mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa yugtong ito, masusubok hindi lang ang tibay ng loob ni Salve, kundi pati ang halaga ng katotohanang ipinaglalaban ng isang taong galing sa wala. Hindi agad sumunod si Salve sa imbitasyon ng mga Arzaga. Ilang araw muna niyang pinag-isipan ang olok na pagpunta sa hacienda sa Laguna. Sa umaga ay patuloy pa rin siyang naglalaba, kahit nabawasan ang kargang tinatanggap niya dahil sa perang ipinadala sa pagpapagamot ni Luring. Sa gabi naman ay tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa madilim na labas habang nasa kanlungan ang lumang notebook ng mga pangarap niya. Anak, mahinang sabi ni Luring isang gabi, huwag kang matakot sa biyayang dumarating. Hindi lahat ng pagkakataon isinusubo sa bibig. Natatakot po ako ng pakiramdam ko, Nay, amin ni Salve. Parang ang layo ng mundo nila sa mundo natin. Malay mo, kaya kadala ng buhay sa pintuan nila dahil may dahilan. Tahimik si Salve. Sa totoo lang, hindi lang hiya ang nararamdaman niya. May kakaibang bigat na humahalo sa tuwing naaalala niya ang deliryong binitawan ni Leano noong gabing inalagaan niya ito. Mauro. Pangalan lang iyon, ngunit may dating iyon na parang piraso ng isang lihim na hindi niya lubos nang nauunawaan. Makalipas ang isang linggo, napilitan din siyang sumama nang dumating muli si Attorney Soren, kasama ng isang mas maayos na sasakyan at pormal na paanyaya.
Pinayuhan siya ni Nerissa na huwag palampasin ang pagkakataon. Kung ako sa'yo, pupunta ako, sabi ni Nerissa habang timutulungan siyang tiklupin ang isang simpleng bestidang hinhiram pa nila kay Aling Binay. Hindi naman helikopter ang sumusundo sa buhay mo. Hindi napigilan si Salve na mapangiti. Hindi naman helikopter. Kahit kotse pa yan na may aircon, pareho lang sa akin yon, natatawang sabi ng kaibigan. Sa huli, sumama siya. Ngulit bago umalis, hinawakan siya ng kapatid na si Pabling. Ate, mag-iingat ka. Hindi lahat ng mayaman bait. Napatingin si Salve sa kapatid. Alam ko. Pagdating nila sa Laguna, pakiramdam ni Salve ay ibang bansa ang napuntahan niya. Malawak ang hasyenda, maayos ang bakuran, makinis ang sahig ng mansyon at mabango ang hangin sa loob. Nandoon ang mga taong dating nakikita niya lang sa telebisyon o sa mga magazine sa waiting shed ng health center. Sa malawak na receiving hall, niya unang nakita si Doña Esmeralda Arzaga. Matandang babae ngunit tuwid pa rin ang tindig. May mapanuring mga mata at boses na mahina ngunit may otoridad. Sa tabi nito ay si Don Fabricio Arzaga, ama ni Leandro, seryoso at parang hindi sanay magpakita ng lambot. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang babaeng napakakinis ng kutis, mamahalin ng damit at matalim ang mga tingin. Si Celestine Vera. Hindi pa man sila ipinapakilala, alam na agad ni Salve na hindi iyon babae na ikagagaan ng loob niya. Miss Vergara, sabi ni Doña Esmeralda, ikaw ang nagligtas sa apo ko. Opo, mahinahong sagot ni Salve, bahagyang nakayuko. Utang ng pamilya namin sa iyo ang buhay ni Leandro. Ginawa ko lang po ang dapat. Napatingin si Doña Esmeralda sa kanya ng mas matagal. Tila sinusukat hindi lang ang mukha ni Salve kundi ang laman ng pagkatao nito. Pagkatapos ay bahagya itong tumanggo. Higit na bihira ang mga taong gumagawa ng tama nang walang hinihinging kapalit. Mula sa gilid ay nagsalita si Celestine, may pilit na ngiting hindi umaabot sa mata. Well, admirable nga naman, sabi nito sa Ingles bago lumipat sa Tagalog. Hindi lahat kayang sumuong sa ilog para sa ekstranghero. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay maganda sa pandinig, ngunit ramdam ni Salve ang lamig sa ilalim ng mga salita. Ilang sandali pa, bumaba si Leandro mula sa hagdanan. Maayos na ang itsura nito kumpara sa gabing una niya itong nakita. Malinis na ang hiwa sa sentido, maayos ang damit at mas may kulay na ang mukha. Ngunit naroon pa rin ang bahagyang pagod sa kanyang mga mata. Nang makita si Salve, malinaw na lumambot ang ekspresyon nito. Salve, sabi ni Leandro. Magandang hapon po, sagot niya. Ngumiti ng bahagya ang binata. Mas gusto kong marinig yung pangalan ko kaysa po. Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya bahagya na lamang siyang napayuko. Sa gilid, halatang napansin iyon ni Celestine. Sa tanghalian, doon mas lubos na naramdaman ni Salve kung gaano kalayo ang kanyang mundo sa mundo ng mga Arzaga. Maging ang paraan ng paghawak ng kubyertos ay iniisip niyang baka mali. Gumit sa gitna ng kanyang pagkakailangan ay si Marites Go Arzaga ang tahimik na gumaan sa loob niya. Relax iha, mahinang bulong nito habang abala ang iba sa usapan. Hindi ka namin iniimbitahan para husgahan. Salamat po, tugon ni Salve. Sa kabilang dulo ng mesa, naririnig niya ang usapan ni Don Fabricio at Attorney Soren tungkol sa ilang papeles sa kumpanya. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit nahagip ng pandinig niya ang ilang salitang bumibigat sa hangin. Board inquiry, missing documents, unaccounted transfers. At muli, narinig niya ang pangalang minsan nang bumulong sa gabi ng lagnat ni Leandro. Mauro. Nagkatinginan sandali sina Leandro at Attorney Soren. Napansin iyon ni Salve. Sandali lang ngunit sapat para maramdaman niyang hindi pa tapos ang kwento ng pagkahulog sa ilog. Pagkatapos ng tanghalian, dinala siya ni Leandro sa likod ng mansyon kung saan tanaw ang malawak na taniman at isang maliit na pabilyon. Doon sila unang nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap na halos silang dalawa lang. Kumista na si Tita Luring? Tanong ni Leandro. Mas maayos na po. Mas maayos na siya. Nakabili na kami ng gamot. Good.
Nagkaroon ng maikling katahimikan, ngunit si Salve na mismo ang bumasag niyon. Leandro, maingat niya sinabi, Bakit ka napunta sa ilog? Napatingin ng binata sa malayo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi agad ito sumasagot dahil pinipili ang sasabihin. May mga bagay sa kumpanya na hindi ko gusto. Mabagal nitong tugon. May mga dokumento akong hawak noon at may mga taong ayaw na mailabas ang mga yon. Mauro, naputol siya. Tumingin sa kanya si Leandro. Narinig mo? Binanggit mo ang pangalan mo nung nilalagnat ka. Huminga ng malalim si Leandro. Pinsan ko si Mauro Arzaga at hindi ko pa mapapatunayan pero naniniwala akong hindi aksidente ang nangyari sa akin. Nang marinig iyon ni Salve, tila lumamig ang hangin sa paligid nila. Kaya pala may kung anong ligalig sa mukha ng binata kahit nasa magarang paligid ito. Kaya pala hindi kapayapaan ang sumalubong sa kanya sa mundong ito, kundi lamig at pag-iingat. Dapat hindi ka nadadamay rito. Mahinang sabi ni Leandro, pero nadamay na po ako. Diretso niyang sagot. Napangiti ng bahagya si Leandro, tila hindi inaasahang ganoon katatag ang simpleng dalagang mula sa baryo. Bilang pasasalamat, inilahad ni Leandro kinagadian ang tulong na nais niyang ibigay kay Salve. Sa harap mismo ni na Doña Esmeralda at Atty. Soren, sinabi niyang sasagutin niya ang tuloy-tuloy na gamutan ni Luring, ang scholarship ni Pabling hanggang kolehiyo, at ang puhunan para sa maliit na laundry shop na matagal ng pangarap ni Salve. Hindi agad makapagsalita si Salve. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Bulong niya. Hindi mo kailangang magpasalamat ng sobra, sabi ni Leandro. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Ngunit sa kabilang sulok ng sala, may isang pares ng matang mas lalong tumalim, si Celestine. Pagbalik ni Salve sa baryo, hindi niya inakalang mas magiging magulo pala ang buhay kaysa dati. Ang balitang inimbitahan siya sa hasyenda at tutulungan ng pamilya Arzaga ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Halos lahat ay may opinyon. Ang swerte mo naman, hiha. Baka sa Maynila ka naman nirahan. May itsura ka naman pala, Salve. Kaya pala, ngulit kasabay ng mga papuri ay dumating din ng mga bulong na may lason. Alam mo naman, walang tumutulong ng walang kapalit. Sigurado akong may tinatarget yang dalaga. Baka ginagamit lang yung pagligtas para makaangat. Isang umaga sa palengke, narinig mismo ni Nerissa ang dalawang tindera na nag-uusap habang bumibili si Salve ng tela para sa mga bagong kurtina ng bahay. Ayan na si Santa Santita, bulong ng isa. Hindi mo ba narinig? Baka raw nilandi ang mayaman. Hindi na napigilan ni Nerissa. Hoy, kung wala kayong magandang sasabihin, ilunok nyo na lang ang laway ninyo. Ngunit hinawakan siya ni Salve sa siko. Hayaan mo na. Bakit lagi mo na lang hinahayaan? Galit na sabi ni Nerissa. Doon unang tumingin ng diretso si Salve sa mga naninira sa kanya. Hindi ko po nilandi ang sinuman, malinaw niyang sabi. At kung may problema po kayo sa pagtulong sa amin ng isang taong iniligtas ko, hindi ko na po yung kasalanan. Natahimik ang dalawang tindera. Hindi man niya itinaas ang boses, sapat na ang tigas sa tono niya para maramdaman nilang hindi na basta-basta yuyuko si Salve. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang paninira. Makalipas ang ilang araw, may lumabas na maliit na blind item sa isang lokal na online page na may koneksyon sa Maynila. Bagamat walang pangalan, malinaw na si Salve ang tinutukoy. Isang probinsyanang biglang umangat matapos iligtas ang isang kilalang negosyante. Pag-ibig ba iyon o ambisyon? Nang makita iyon ni Pabling sa cellphone ng kaklase niya, umuwi itong nanginginig ng galit. Ate, grabe sila, sabi nito habang ipinapakita ang post. Tahimik na binasa ni Salve ang ilang komento sa ilalim. Gold digger, scripted rescue,
Obvious naman. Bahagya siyang napapikit. Masakit. Lalong masakit dahil hindi niya alam kung paano dumating ang kwentong iyon sa publiko. Ngunit sa kaibutaran niya, may hinala na siyang hindi iyon gawa ng mga simpleng tsismosa sa baryo. Dumating si Atty. Soren kinabukasan at hindi na nagpaligoy-ligoy. Miss Vergara, sabi nito, mas mabuting maging maingat kayo. May mga taong hindi natutuwa sa tulong na ibinibigay ni Mr. Arzaga. Sino po? Hindi agad sumagot ang abogado. Ngulit sa paraan ng paghinga nito, malinaw na may alam ito. Hindi ko pa masasabi ang lahat, pero may internal issues sa kumpanya at posibleng ginagamit kayo para guluhin si Leandro. Mula sa pinto, narinig iyon ni Luring. Anak, takot na sabi nito, baka mas mabuti pang umiwas na tayo. Ngulit sa pagkakataong iyon, iba na ang tumayo sa loob ni Salve. Pagod na siyang maliitin, pagod na siyang busalan ng takot, at ngayon na may nasisilip na siyang rason kung bakit naanod si Leandro sa ilog, pakiramdam niya ay hindi na lang ito tungkol sa paborya o pag-angat ng buhay nila. May mali, at habang may mali, may mga taong patuloy na masasaktan. Hindi po ako naghahanap ng gulo, sabi ni Salve kay Atty. Soren. Pero kung ginagamit nila ang pangalan ko para itago ang kalokohan nila, hindi na po ako tatahimik. Tinitigan siya ng abogado ng matagal at sa unang pagkakataon ay halatang nakakita ito ng higig pa sa mahirap na dalagang minsang naglaba sa ilog. Mas matapang kayo kaysa inaakala ng marami, sabi nito. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ang pagpapatayo ng maliit na laundry shop ni Salve sa gilid ng bayan. Hindi pa iyon enggrande, isang simpleng pwesto na may yero, isang bagong washing machine, isang spinner, ilang detergent at munting karatulang ipinagawa ni Pabling na may nakasulat na Salve Suds and Linen House. Nang unang araw na binuksan iyon, tahimik na tumulo ang luha ni Luring. Anak, sabi nito, hindi ko akalaing aabot tayo rito. Humawak si Salve sa kamay ng ina. Ako rin po. Sa tabi nila, masiglang nag-aayos ng resibo si Nerissa. Si Mang Siro na may nakaupo sa harap, parang gwardyang walang sweldo, ngulit buong pagmamalaki ang muka. At sa di kalayuan, may mga matang nakatingin sa kanila. Mga matang puno ng paghanga, inggit at pagdududa. Habang gumaganda pa ang buhay ni Salve, unti-unti namang humihigpit ang paligid. May nagpaputol ng supply ng tela ni Luring sa dati nitong mananahing kausap. May biglang nagreklamo sa munisipyo tungkol sa permit ng laundry shop at isang gabi may nag-iwan pa ng sobre sa pinto ng kanilang bahay na walang pangalan, ngulit may ilaman na iisang larawan lamang. Larawan ni Leandro, duguan at walang malay bago ito naanod sa ilog. Kasama ng larawan ay isang maikling mensahe. Tumahimik ka kung ayaw mong maulit. Napatayo si Salve habang nanginginig ang kamay. Hindi na ito simpleng chismis, hindi na ito simpleng pagmamaliit, at lalong hindi na ito tungkol sa pagitan ng isang mahirap na dalaga at isang mayamang binata. Sa puntong iyon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang pagliligtas niya kay Leandro ay hindi lang nagbukas ng pinto ng pag-asa. Binuksan din ito ang pintuan papasok sa isang laban na may mga taong handang manira, manakot at manakit para lamang manatiling nakabaon ang katotohanan. Bago tayo tuluyang dumako sa huling yugto ng ating istorya, samahan mo akong balikan ang lahat ng pinagdaanan ni Salve, mula sa malamig na tubig ng ilog, sa masasakit na salita ng mga taong humamak sa kanya, hanggang sa mundong puno ng lihim at kapangyarihan na hindi niya kailanmang pinangarap na pasukin. At habang nakikinig ka sa pagtatapos ng kanyang kwento, ikomento mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan, ang mga taong pinakaminamaliit ng mundo ang siya palang may pinakamatibay na pusong kayang lumaban hanggang dulo. Mula nung matanggap ni Salve ang larawang ipinadala sa kanila, larawan ni Leandro duguan bago ito naanod sa ilog, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing.
Ilang gabi siyang nagigising sa kaunting kaluskus lamang sa labas ng bahay. Maging si Luring ay mas lalong humina sa pag-aalala, habang si Pabling ay nagmatigas na huwag na munang pumasok sa eskwela kapag walang kasama ang mag-ina sa bahay. "Ate, hindi na biro to," madiing sabi ni Pabling isang gabi habang hawak ang larawang tumatak sa isip nilang lahat. Tahimik na nakaupo si Salve sa gilid ng papag, hawak ng basong maligamgam na tubig para sa ina. "Alam ko." Di sabihin mo na kay Leandro." Dagdag ni Nerissa na noon ay naroon din at halatang wala ng pasensya sa katahimikan ng mga pangyayari. Hindi na kumontra si Salve. Kinabukasan, siya mismo ang tumawag kay Attorney Soren gamit ang lumang cellphone na binili niya sa laundry shop. Hindi na rin nagulat ang abogado nang sabihin niyang gusto na niyang magsalita. "Dapat magkita tayo," sabi ni Salve. "Hindi na lang ito tungkol sa akin. Gusto na nilang takutin kami." Sa mismong araw na iyon, dumating si Leandro sa bayan kasama si Attorney Soren at 2 tauhan. Hindi na ito ang lalaking nanghihina at wala sa sarili na minsang niyang binantayan sa ilalim ng ilaw ng gasera. Mas buo na ang tindig nito mayon, mas malinaw ang mga mata. Ngunit nang makita niya ang pagod at takot sa mukha ni Salve, muling bumalik ang lungkot sa kanyang ekspresyon. Hindi dapat umabot sa ganito. Mahinang sabi ni Leandro habang nasa loob sila ng laundry shop matapos paalisin muna ang ibang tao. Bumiti ng mapait si Salve, pero umabot na. Iniabot niya ang sobre at ang larawan. Mabilis na nagbago ang muka ni Leandro habang tinititigan iyon. "Galing to sa kanila," sabi nito. "Sino ba talaga ang sila?" Diretsong tanong ni Salve. "Ayoko nang paikot-ikot, Leandro. Nadadamay na ang pamilya ko." Nagkatinginan sina Leandro at Attorney Soren. Sa huli, napabuntong hininga ang binata at umupo sa kahoy na bangko sa tapat niya. May mga lupain ng kumpanya na matagal nang inilalakad ng iligal. Panimula nito, may pondong nawawala, may mga peking kontrata at forged signatures. Nung malaman ko, may mga dokumento akong kinuha para dalhin sa board at sa lola ko. Pero bago ako makarating, may humarang sa akin sa daan pa uwi galing sa meeting. Hindi ko sila nakita ng malinaw, pero sigurado akong hindi aksidente ang nangyari. At sa lahat ng galaw sa loob ng kumpanya, si Mauro ang may pinakamalaking pakinabang. "Pinsan mo," bulong ni Salve. Tumanggo si Leandro, at hindi siya nag-iisa. "Si Celestine?" tanong ni Nerissa mula sa gilid na hindi napigilan makisabat. Hindi agad sumagot si Leandro, pero sapat na ang pananahimik niya para maunawaan ng lahat ang sagot. Mula noon, hindi na naging biktima si Salve ng takot. Sa halip, naging bahagi siya ng tahimik na pagbuo ng kaso laban kina Mauro at sa mga kasabwat nito. Sa tulong ni Attorney Soren, ni Marites Go Arzaga at ng dating tauhan sa Finance Department na si Rufino Tadle, isang lalaking matagal nang nilalamo ng konsensya, unti-unting nabuo ang mga ebidensya. Naglabas si Rufino ng mga kopya ng transaksyon, listahan ng shell companies at mga pirma na ginaya lamang sa pangalan ni Don Fabricio at maging ni Leandro. "Matagal ko nang sanang inilabas to," sabi ni Rufino nang una silang magkita sa isang tahimik na rest house sa Laguna. "Pero may pamilya rin akong tinakot nila. Akala ko kapag nanahimik ako, titigil sila. Hindi pala." Napatingin sa kanya si Salve. "Hindi pa huli ang lahat." Napayuko si Rufino. "Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kung isang babaeng galing sa wala ay kayang harapin sila, wala na akong karapatang magtago." Samantala, patuloy ang pag-asenso ng buhay sa baryo. Sa loob ng 2 taon, ang simpleng Salve Suds and Linen House ay lumaki. Nadagdagan niyon ng tailoring section para sa mga uniforme ng mga estudyante at bedsheets ng maliliit na resort sa katabing bayan. Si Luring na dati ay halos hindi makatayo sa ubo, unti-unting lumakas dahil sa tuloy-tuloy na gamutan at hindi na kailangang magbanat ng buto. Si Pabling ay nakatapos ng senior high ng may karangalan at kalaunan ay nakapasok sa kursong civil engineering sa tulong ng scholarship ni Leandro. Si Nerissa naman ay ginawa ni Salve na operations manager ng negosyo. "Ako? Manager?"
Halos mapasigaw si Nerissa nang sinabi iyon ni Salve. Oo, natatawang sabi ni Salve. Sino pa ba? Ikaw ang pinakaunang naniwala sa akin. Akala ko taga-away lang ako ng mga tsismosa. Kasama rin yun sa qualification, biro ni Salve. Maging sina Aling Binay at Mang Siro ay naging bahagi ng tagumpay niya. Si Aling Binay ang tumulong sa paghanap ng mga bagong kliyente habang si Mang Siro naman ay naging parang tatay na bantay sa bagong pwesto. Ngunit habang unti-unting gumaganda ang buhay ni Salve, doon din sumikip ang hawak ng mga taong gustong pabagsakin siya. Nagsimulang lumabas sa ilang online page ang mga mas masasamang balita. May isang peking kwento pang nagsabing may lihim daw anak si Salve at kaya raw pinupondohan ni Leandro ay dahil may obligasyon ito sa kanya. Nang mabasa iyon ni Luring, napaupo ito at napahawak sa noo. Anak, bakit ganito kalupit ang mga taong yan? Hindi na umiwas si Salve. Dahil natatakot na sila. Anong ibig mong sabihin? Kapag mas lumalakas ang paninira, ibig sabihin malapit na silang mabisto. At tama nga siya. Dumating ang araw ng taunang board meeting ng Arsaga Holdings, ang araw na matagal nang hinihintay ni Leandro at Ate Soren. Dumalo roon ang lahat ng major stockholders, mga abogado at maging ang ilang business reporters. Naroon si Doña Esmeralda sa unahan, malamig ang mukha, ngulit halatang handa na sa anumang lalabas. Si Don Fabricio ay tahimik ngunit tensyonado. Si Mauro naman ay nakaupo na parang panatag, habang si Celestine ay elegante pa rin ang bihis, ngunit hindi maitago ang pagkainip. Sa likod ng conference hall, tahimik na huminga si Salve. Nakasuot siya ng simpleng ngunit maayos na bestida. Malayo sa itsura niyang naglalabas sa ilog noon, ngunit pareho pa rin ang tibay na mga matang matagal nang nasubok. Lumapit si Leandro. Hindi ka obligado rito. Pwede pa rin kami na lang. Umiling si Salve. Hindi, pangalan ko rin ang ginamit nila. Kailangan kong harapin. Tinitigan siya ni Leandro ng may halong paghanga at pag-aalala. Salamat. Hindi na sayo lang ang laban na to. Sagot niya. Pagsisimula ng meeting, formal na nag-ulat ang ilang opisyal ng kumpanya. Ngunit sa kalagitnaan, tumayo si Leandro at humingi ng floor. Kasunod niya si Ate Soren, si Rufino Tadle at sa di inaasahan ng marami, si Salve Anastasia Vergara. Nagsimulang lumamig ang mga mukha sa loob ng silid. Inaakusahan ko si Mauro Arsaga, malinaw na sabi ni Leandro, ng sabwatan sa iligal na bentahan ng lupa, paglustay ng pondo ng kumpanya at pagtatangkang hadlangan ng internal investigation sa pamamagitan ng pananakit at pananakot. Nag-ingay ang buong silid. Anong kalokohan to? Sigaw ni Mauro. May ebidensya ka ba? Meron, sabi ni Ate Soren. Isa-isang inilatag ang mga dokumento, bank transfers, fake contracts, voice recordings, mga email printouts, testimonya ni Rufino at sa huli, ang larawan ni Leandro na duguan, larawang ipinadala kay Salve bilang babala. Hindi lamang si Mr. Arsaga ang tinangkang patahimikin, sabi ni Ate Soren. Pati si Miss Vergara at ang pamilya niya ay ginamitan ng intimidation dahil sila ang naging hindi inaasahang saksi sa kabiguang patayin si Mr. Leandro Arsaga. Tumayo si Mauro, nanlilisik ang mata. Kasalanan ng babaeng yan kung bakit sumablay ang... Napatigil siya. Napatingin ang lahat. Sa isang maling silip ng galit, halos siya na mismang umamin. Ayan, mahina ngunit mariing, sabi ni Doña Esmeralda. Narinig nating lahat. Samantala, si Celestine ay pilit maumiiwas sa tingin ng mga tao, ngulit nang ilabas ang records ng communication niya sa ilang online pages at PR contacts na ginamit sa paninira kay Salve, tuluyan na rin siyang bumagsak. Hindi ko siya pinilit saktan, mabilis na sabi ni Celestine habang nanginginig ang boses. I just wanted her out of the picture. Out of the picture? Malamig na ulit ni Salve nang siya na ang magsalita sa harap ng lahat. Ginamit ninyo ang kahirapan ko para sabihing oportunista ako.
Dinumihan ninyo ang pangalan ko, tinakot ninyo ang pamilya ko, at sinubukan ninyong burahin ang isang bagay na alam kong malinis, ang katotohanang may iniligtas akong taong muntik ninyong ipapatay. Tahimik ang buong silid, walang umuubo, walang kumikilos. Nagpatuloy siya. Mahirap lang ako. Labandera ako noon, pero ang pagkatao ko, hindi ninyo nabibili at hindi ninyo kayang tapakan. Sa araw ding iyon, sa harap ng media at board, sinuspende si Mauro sa kaagad ipinahuli nang pumasok ang mga otoridad na inalerto na pala ni Ate Soren. Kinusuhan ito ng estafa, falsification, conspiracy at attempted murder. Si Celestine naman ay tuluyang nang iniwan ng pamilya Arsaga at kinusuhan din dahil sa cyber libel-related manipulation at obstruction. Sa loob ng ilang linggo, bumaliktad ang lahat ng paninirang minsang ibinato kay Salve. Ang mga headlines na dating nang insulto sa kanya ay napalitan ng katotohanan. Probinsyanang nagligtas sa hair, naging susing saksi sa pagbubunyag ng korupsyon. Matapos ang lahat, unti-unting humupa ang ingay. Hindi naging perpekto ang paggaling ng lahat. May mga sugat na hindi basta nawawala. May mga alaala ng takot na minsang bumabalik sa gabi. Ngulit hindi na muling bumalik si Salve sa dating buhay na tahimik na nagtitiis habang hinahamak. Makalipas pa ang ilang buwan, mas lumawak ang negosyo niya. Nadagdagan iyon ng washing units at small delivery service para sa mga inn at dormitoryo sa bayan. Si Pabling ay tuloy-tuloy sa pag-aaral at nangakong balang araw ay siya naman ang magpapatayo ng mas matibay na bahay para sa kanila. Si Luring ay natutong ngumiti ulit nang hindi sinasamahan ng buntong hininga. Samantala, si Alejandro ay hindi na rin bumalik sa dati niyang pagkataong tumatakbo sa problema. Sa halip, sinimulan niyang linisin ng Arzaga Holdings at maglunsad ng Scholarship Foundation para sa mga kabataang probinsyano. Kasama rin sa mga unang proyekto nito ang livelihood grants para sa mga kababaihang gustong magsimula ng maliit na negosyo, isang bagay na tuwirang inialay niya sa inspirasyong ibinigay ni Salve. Ngunit sa kabila ng lahat ng natapos, hindi nila minadali ang pag-ibig. May mga hapong dumadalaw si Leandro sa baryo upang makipagkapilang sa harap ng laundry shop. May mga gabing nag-uusap sila sa telepono tungkol sa maliliit na bagay, kung gaano kakulit si Nerissa, kung paanong nanghihingi ng dagdag alawan si Pabling, o kung ilang beses nang nadulas si Mang Siro sa putik pero ayaw pa ring magpahinga. Sa bawat simpleng usapan, mas nakilala nila ang isa't isa hindi bilang tagapagligtas at iniligtas, kundi bilang dalawang taong parehong nasugatan at parehong natutong tumayo. Isang dapit hapon, sa mismong ilog kung saan nagsimula ang lahat, naglakad silang dalawa sa mababaw na pampang. Tahimik ang paligid. Ang tubig ay hindi na kasing bagsik ng araw na iyon noon. Sa mga batong minsang tinayuan ni Salve habang naglalaba, ngayon ay may ihip na ng hanging tila payapa. Huminto si Leandro at humarap sa kanya. "Dito nagsimula ang pangalawang buhay ko," sabi niya. "At dito rin nagsimula ang gulo ng buhay ko," natatawang sagot ni Salve. Ngumiti si Leandro, saka naging seryoso. "Salve, maraming beses kong sinubukang hanapin ang tamang paraan ng pagsasabi nito, pero sa totoo lang, ikaw lang ang naging pinakatahimik na bahagi ng buhay ko sa gitna ng lahat ng ingay." Napatahimik si Salve. "Hindi kita gustong gawing utang na loob. Hindi rin kita gustong itali sa mundong hindi mo pinili. Pero mahal kita, at hindi bilang babaeng nagligtas sa akin. Mahal kita bilang Salve, bilang babaeng marunong tumayo sa sariling paa, lumaban para sa pamilya, at hindi nagpabago kahit binigyan ng pagkakataong magbago ang buhay." Narinig ni Salve ang sariling paghinga. Sa mahabang panahon, ilang beses na niyang pinigil ang sariling maniwala sa ganitong sandalig, ngulit sa puntong iyon, wala ng takot. Pagod na rin siyang itanggi ang damdaming matagal nang tumitibok sa katahimikan. "Mahal din kita.
Mahina ngulit malinaw niyang sagot. Walang magarbong eksena, walang malaking kasunod na fireworks o orkestra mula sa kung saan. Ang naroon lang ay ang mahinang tunog ng ilog, ang kulay kahel na langit at dalawang taong pinagdikit ng trahedya ngunit pinatibay ng panahon. 1 taon pa ang lumipas bago sila nagpakasal, hindi sa engranding hotel, hindi sa marangyang hasyenda, kundi sa tabing ilog mismo, sa lugar na saksi sa simula ng lahat. Naroon si Luring na umiiyak ng tuwa, si Pabling na nakabarong at halos hindi makapaniwalang ang dati niyang ate na laging may sabon sa kamay ay ngayoy ikinakasal na sa lalaking minsang inaanod lamang ng tubig. Nasa unahan din sina Nerissa, Mang Ciro, Aling Binay, Marites Go Arzaga, Attorney Soren at maging si Doña Esmeralda na tahimik ngulit totoo ang ngiti sa labi. Walang labis na karangyaan ngunit punong-puno ng dangal ang seremonya. Habang naglalakad si Salve sa simpleng landas na tinapalan ng mga talupit ng gumamola at sampagita, sumagi sa isip niya ang lahat. Ang maputik na umagang naglalaba siya sa ilog, ang mga gabing gutom sila, ang panghahamat ni Tia Orsal, ang lagnat ni Leandro, ang helikopter, ang mga paninira, ang mga banta, at ang laban para sa katotohanan. Lahat ng iyon ay hindi na lamang alaala ng sakit. Mga patunay na iyon na ang isang taong tinatapakan ng mundo ay kaya ring tumayo ng tuwid at baguhin ang sariling kapalaran. Sa huling sandali ng pagdiriwang, nang magdilim na at magsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa tubig, tumabi si Luring kay Salve at mahigpit siyang iniyakap. Anak, Basag ang boses nitong sabi, hindi ka na lang basta nakaahon, naging ilaw ka pa sa iba. Napaluha si Salve at napayakap din sa ina. Sa di kalayuan, nakita niya si Leandro na nakangiti habang kausap si Pabling at si Mang Ciro. Naroon ang bagong bahay nila. Naroon ang negosyo niyang pinaghirapan. Naroon ang mga taong hindi siya iniwan. At naroon ang kapayapaang matagal niyang hinintay. Ang dating dalagang naglalaba sa ilog ay hindi na lamang kilala bilang babaeng nagligtas ng isang milyonaryo. Siya na ngayon si Salve Anastasia Vergara Arzaga, isang babaeng dumaan sa putik ng kahirapan, sa dumi ng paninira at sa bagsik ng takot. Ngunit piniling manatiling malinis ang puso. At habang patuloy na dumadaloy ang ilog na minsang nagdala sa kanya ng isang buhay na babago sa kanya magpakailanman, tuluyan ring nagsara ang kanilang kwento sa isang wakas na hindi marangya, ngunit buo. Isang buhay na may pag-ibig, may dignidad, may katotohanan, at may pag-asang hindi na muling aanurin ng kahit anong unos.